Sunod na farm sa ating listahan makikita sa probinsya ng Bulacan at dito, itik ang number 1. Itlog na pula ang tawag natin sa itlog na maalat dahil sa kulay nito. Pero mga kapuso, alam niyo ba kung bakit kulay pula ito? May dalawang dahilan. Ang una, para madaling makita o maipagkaiba ang salted egg sa ordinaryong itlog. At ang pangalawa, konektado ito sa paniniwala ng mga Chinese na nagturo sa atin kung paano gumawa ng itlog na maalat. Maswerte raw kasi ang hugis bilog at ang kulay pula. Alam niyo ba na ang probinsya ng Bulacan ang top producer ng itlog na maalat sa buong Pilipinas? Andito ako ngayon sa Pandi, Bulacan at dito mismo sa farm na ito merong 4,000 na itik at araw-araw nakakakuha sila ng 3,500 na itlog. Bawat isang itlog pwede nilang gawing balot or pwedeng itlog na maalat o salted egg. Ang unang proseso sa paggawa ng salted egg ay pagkuha syempre ng itlog. Opo. Okay. Ang number 1 po sa paggawa po ng salted eggs, hanapin po natin yung makapalang shell para hindi ho masyadong basagin. Yun, kasi syempre yung pagpuproseso ng salted egg, ilalagay mo pa yan sa brine, di ba? So medyo matagal din. Ilalagay mo pa sa putek, yung mga ganyan. Tapos lulutuin pa ng 8 to 10 hours. Mayroon po tayong technique, yung matulis po, yun po ang nasa ilalim ng tray. Ang isang itlog po, mayroon tinatawag na air space sa loob. Yun po ang dapat na nasa ibabaw. Okay, ito mukhang solid to. Ito yung ano. Ay, kuya, basag po! Ay, hindi ko talaga maiwasan dahil siyempre naglalabo-labo yung itik dito. Nagkakaroon so po yan, wala na yan. Magiging ano na lang siya. Doon tatakbo sa leche plan. Tapos yung iba, mayroong kumukuha naman sa amin na ginagawang pang-ulam. Ang karaniwan pong para humalaman, yung karaniwang pag manipis na ho yung balat. Ito, manipis to. Nagkakaroon na po may edad na po yung itik pag manipis. Ang mga itik na 6 to 10 months daw ang edad ang pinakamaraming mangitlog. 100% daw itong nangingitlog araw-araw. So habang tumatanda yung itik, numinipis yung iniitlog niya, yung shell. Basagin na ngayon siya. Basagin na. Pagka sinalang sa balot, sinalang sa pulahin, hanggang pinoproseso nila yon, dumadami ang basag. Kaya... Ano po ginagawa ninyo sa mga itik kapag meron naman matanda na siya? Pagka matanda na, hindi na masyadong napapakinabangan, meron naman kumukuha rito, kung tawagin po namin ni Cals. Kakatayin na? Kakatayin naman po. Tapos yun ay adabohem. Yung mga tinatawag po nating fried itik. Fried itik, oo. Calderetic. Gagawa tayo ngayon ng itlog na maalat. Pero bakit po may putik? Baka madumihan yung itlog. Hindi po. Kaya po may putik, doon po ang mag-hold ng asin para pumasok ang alat dito sa loob ng itlog. So ito pong putik na ito ay maalat? Opo. May halo siyang asin. Ay, oo. Parang may butil-butil ng asin. Oo. May ratio naman po siya na 50% ang asin, 50% po ang galing sa termites. Alam naman po natin mga kapuso na yung sistema ng paggawa, yung science ng paggawa ng itlog na maalat ay meron kasing pores yung itlog at actually yung duck egg, sila yung may mas malalaking pores at mas maraming pores compared to chicken eggs, kaya sila yung mas ginagamit pang itlog na maalat or itlog na pula. Tapos, itong lupa, para dito kumakapit. Yung asin po. Tapos, at the same time, ang putik, meron siyang cooling effect. Medyo malamig siya. So, napapanatili niya yung lamig doon sa ating mga itlog na ating ibuburo. Ano pong klaseng putik ito? Ay, yung putik po natin, ay yung ginagamit po natin ay yung lupa po ng nuno sa punso, kung tawagin po namin, sa punso. Yung binabahayan po ng mga anay? Opo. Nuno sa punso? O yun po ang tawagin namin. Sa prosesong ito magaganap ang tinatawag na osmosis. Ang osmosis ay ang tuloy-tuloy na paggalaw ng mga natutunaw na molecules sa pamamagitan ng isang semi-permeable membrane. Ito ang nagiging sanhi ng pagbalanse ng concentrated solution sa dalawang bahagi. Sa curing period na ito, siguradong papasok ang sapat na alat sa itlog ng itik. After 18 days, pwede nang kunin at hugasan ang mga itlog na nabalutan ng putik.
saka ilalagay sa net at pakukuluan. Pwede na natin siyang hanguin. Yun. At kulayan. Kasi kailangan, mainit pa lang siya, ay kinukulayan na or else hindi kakapit yung kulay. Yan. Para maging itlog na pula na siya. Oh, ganda! Ganda ng kulay! Pagkatapos, isosort o paghihiwalayin naman ito base sa kanilang laki. Ito ang laki nito! Alam ko, malaki yan. Nakasanayan na nating ulam ang itlog na maalat. Pero may putahe daw sa itlog na maalat na mas ni-level up. This is my version of a salted egg sauce na merong fish fillet. Ilalagay sa blender ang ginisang sibuyas at bawang. Bakit kailangan i-blender? Para po mas maging fine siya. Tapos magugulat ka na lang dun sa incorporation ng lasa, sweetness from the onions, the garlic, ganyan. Ito yung sauce bale. Yes. Okay. Isasama sa pagblend ang salted egg yolk, tubig at all-purpose cream. Para ma-achieve ang kulay ng salted egg, gumagamit si Nell ng atsuete. Alisin natin tong seeds. Discard mo na to. Isasama rito ang blended mixture. Kuha tayo ng patis. Kailangan exact ang measurement mo. Actually, yung salted egg flavor, parang nasa gitna siya ng hindi mo alam kung nagme-merienda ka ba, nag-uulam ka ba, o nagde-dessert ka. Kasi malinamnam siya, di ba? Tapos medyo manamis-namis na maalat-alat, di ba? Titimplahan naman ng salt and pepper ang fish fillet at saka i-coat ng cornstarch. Saka ipiprito. After a few minutes, ready to serve na ang ating fish fillet with salted egg sauce. Uy, crunchy Crunchy, ah! opo. Very creamy. Tsaka parang meron siyang texture na iisipin mo, salted egg ba talaga yon? Oo. Or Pasado ba siya sa'yo? very, very creamy. Bagay siya doon sa pagka-bland ng fish. Oo. Wow! So, it's a new twist to salted